Ilang prehistoric creatures lang ang kasing iconic ng Brontosaurus, ang mighty thunder lizard. Salamat sa evocative na pangalan at gargantuan size nito. Mabilis na sumikat sa pop culture ang Brontosaurus na naging isa sa pinakasikat na dinosaur. Pero sa kabila ng popularidad nito, siglo nang dinidinay ng mga scientists ang existence nito. Sinabi na noon ng mga paleontologists na ang Brontosaurus daw ay masyadong kamukha ng Apatosaurus, isang sauropod na may mahabang buntot at leeg din. Ang consensus ay ang dalawang species ay isang dinosaur lamang. Ang rules ng scientific naming ay sinasabi na dapat i-discard ang Brontosaurus para sa Apatosaurus, since ang Apatosaurus ang unang pinangalanan. Although ang pangalang Brontosaurus ay hindi mamatay-matay sa popular culture, ang thunder lizard ay kinonsider as extinct sa scientific world. At nitong 2015 lamang, isang metikulosong pag-aaral ng isang team ng mga eksperto mula Portugal at UK ang nakakuha ng bagong impormasyon. Lumabas sa research nila na ang Brontosaurus ay isang separate genus pala sa Apatosaurus. Ang thunder lizard na nung nakaraang dekada at literal at scientifically na extinct na, inabuhay muli, at least sa paleontology nomenclature. Ang late 19th century paleontology sa North America ay markado ng matinding bangayan sa pagitan ng dalawang pinakaprominenteng scientists ng kontinente. Ang rivalry na ito ay ginawa sa pamamagitan ng matinding fossil hunting na tinawag na Bone Wars. Si Othniel Charles Marsh ng Peabody Museum of Natural History at Edward Rinker Cope ng Academy of Natural Sciences of Philadelphia ay nagkarera sa pagdiskubre ng mga bagong fossils. Okay na sana ang kompetensya dahil mas dumadami ang resulta. Ang kaso sa kakamadali ay maraming descriptions ng bagong taxonomy ang barabarang na-publish ng hindi na-aral ng mabuti. Sa matinding kompetisyon na ito, nadiskubre ni Marsh sa Colorado ang halos kumpletong skeleton ng isang sauropod dinosaur. Noong 1877, pinauso niya ang pangalang Apatosaurus ajax para sa extinct creature na natagpuan niya. 2 taon nang makalipas, inanunsyo niya ang pagkakatuklas sa mas malaki at mas kumpletong specimen sa Como Bluff sa Wyoming. In-identify ni Marsh to na kasama sa isang bagong genus na pinangalanan niyang Brontosaurus excelsus. Ang alamat ng thunder lizard ay nagsimula doon. Ang Brontosaurus maging ang Apatosaurus ay kilala mula sa Morrison Formation, ang pinaka-fertile na source ng dinosaur fossils sa North America. Ineksaming maigi ng paleontologist na si Elmer Riggs ang dalawang specimen at nakonclude na ang Brontosaurus ay hindi kaiba sa Apatosaurus para masabing isa itong ibang genus talaga. Nirename niya ang original na Brontosaurus specimen na Apatosaurus excelsus at pinublish ang kanyang findings sa 1903 edition ng Geological Series of the Field Columbian Museum. Yun ang pangalawang extinction ng Brontosaurus na scientific nung oras na yun. Noong 1905, ang American Museum of Natural History o AMNH ay inilabas ang pinakaunang mounted skeleton ng isang sauropod dinosaur. Ang skeleton ay base sa mga buto na na-recover mula sa Apatosaurus ajax specimen. Pero si Henry Fairfield Osborn, isang Amerikanong paleontologist at naging presidente ng museum, pinilit na pangalanan yung Brontosaurus. Dahil sa kanyang desisyon at sa kasikatan ng museum, ang pangalang Brontosaurus ay madalas nang magamit sa labas ng scientific literature at agad itong tumatak sa isipan ng mga tao. Ang classification ni Riggs sa hayop ay inabot ng matagal na oras para ma-attract ang atensyon ng publiko. Nang mangyari na ngayon, ang Brontosaurus ay isa ng established na pangalan sa pop culture at mahirap nang ma-discard para pumabor sa hindi gaanong kilalang Apatosaurus. Pero
Ang assessment ni Riggs ay widely accepted sa scientific community at ang paleontologists ay tinatrato ang Brontosaurus bilang pinakasikat na dinosaur na hindi naman nag-exist o hanggang nung 2015 nga. Kasi 112 years matapos ang original na assessment ni Riggs, isang team ng mga eksperto mula Portugal at UK ang sumipa sa matagal ng pinaniniwalaang assumption at nagbigay ng bagong liwanag sa kwento ng Brontosaurus. Matapos ang 5 taong matindihang pag-aaral kung saan inanalyze nila ang nasa 477 na magkakaibang physical features ng 81 sauropod specimens, umabot sila sa konklusyon na ang Brontosaurus ay distinct sa Apatosaurus. Kumbaga magkaiba sila. Ang all-time favorite thunder lizard ay nagbalik. Si Emmanuel Shop, ang lead study author at vertebrate paleontologist ng University of Lisbon, ay pinaliwanag na ang re-evaluation ng Brontosaurus bilang separate genus ay in accordance sa mga findings ng iba pang maraming species na katulad ng Apatosaurus na nadiskubre noong mga nakalipas na taon. Sa kasagsagan ng extensive research, ang team ay nagawang makumpara ang maraming specimens at nakakita ng clarity sa kanilang pagkakaiba. Sabi ni Shop, generally ay madidistinguish mo ang Brontosaurus mula sa Apatosaurus sa pamamagitan ng leeg nito na mas mataas at mas malapad. So kahit na parehas silang malaki at robust, mas matindi ang Apatosaurus kesa sa Brontosaurus. Pinoportray bilang ang archetypal sauropod, ang Brontosaurus ay talagang napukaw ang imahinasyon ng mundo. Ang pangalan pa lang nito ay talagang nagre-resonate sa isipan ng manda at ang appeal nito ay hindi mawawala kahit pasabihin ng scientific community na invalid ito. Matapos ang higit isang siglong denial, ang mighty thunder lizard ay nagpapalik. At sa oras na to, for good na. Salamat sa ebidensyang lumabas at sa innovative research techniques. Taas noo na hindi lang literal kundi scientifically itong Brontosaurus na papasok sa listahan ng prehistoric icons kung saan talaga ito kapilang. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyong video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!